dagpi ng ating hukbong sandatahan ay naatasan sa isang misyon. Ito ay ang dagpi ng mga terorista sina Abdul Basir Usman at Denais Namia at Philippine Hir o mas kilala sa Pangulo ng Bandan Marwan. Bigat na tungkulin ang nakaatang sa kanilang mga balikat. Kaya buong tapang nila itong hinarap. Ngunit ang misyon ding ito ay nagdala sa kanila sa malagim na karanasan. Gitna ng operasyon, ang SAF, nagdakpi ng teroristang si Marwan, ay hindi nila inaasahan makipagsalubak sa isang grupo ng mga rebelde na nagresulta sa di inaasahang pangyayari. Magpalit na ang magkabilang kampo, namatay si Marwan at rebelde. Isa lamang ang nakaligtas at nakuhuli ng daliri ni Marwan. Matapos ang bakbakan sa pagitan ng SAF at ng grupo ng mga rebelde, 44 na SAF, 11 MLF at 3 sibilyan ang nasawi. Apat na araw makalipas ang enkwentro, isinagawa ang arrival of honors para sa 42 sundalo sa Villamor Air Base. Maraming dumalong opisyal ng hukbong sandatahan at gobyerno. Kapansin-pansin din na wala ang itinuturing na Commander-in-Chief na si Pangulong Aquino. Ngunit ang bilang ito ay kanyang idineklara ang ika-30 ng Enero bilang National Day of Mourning upang ipagluksa ang pagkamatay ng 44 na bayaning binawian ng buhay. Pinagluksa ng buong bayan na nangyari, ngunit higit na nagluksa ang mga pamilya ng mga nasawi. Maraming taon na din ang lumipas mula nang simula ng proseso sa pagkipagtayo sa ating mga kapatid sa Mindanao. At tila nakalulungkot isipin na matapos ang mahabang panahon at maraming buhay na nasakripisyo ay tila wala pa rin pagbabago sa atin. At sa higit na nagkakaisa ay nagtuturuan pa tayo kung sino ang dapat sisihin. Bayaning may ituturo ang mga sundalong nasawi sa ban dahil buhay nila ang kanilang sinakripisyo upang makamit ang kapayapaan sa ating bayan. Maraming salamat, D42, mula sa klase ni Ma'am Castillo para sa kanila.